Hello, good morning, and welcome to my first recorded lesson. Bale, ganito muna yung gagawin kong setup until maging okay na makakonect na ako sa internet ng maayos yung walang lag and hindi na ako ma-disconnect sa meeting ko. Kaya for now, gagawa muna ako ng recorded lessons. Hindi naman siya ganong mahaba. I believe mag-abot lang to ng 30 minutes yung aking recorded lesson. So, for today, i-discuss ko muna yung linear expressions in one variable. Gagawa ko ng mga examples. I will teach you through this lesson tungkol sa mga linear expressions and how to solve it algebraically. Make sure to stay until the end of this lesson kasi magbibigay ako ng assignments. And after din ng ng lesson na to, I hope na meron kang maintindihan kahit na wala yung guidance ko sa Zoom meeting. So, start na tayo. Ang pinaka-main na concept kapag nagsosolve ng linear expressions is yung ating properties of equality. Pag natatandaan mo, properties of equality are addition property of equality, subtraction property of equality, multiplication property of equality, and division property of equality. Yun lang yung mga forms of equality, properties of equality na dapat mong matandaan. Madali lang siyang i-memorize. No need naman to memorize lahat nun, yung apat na yun. Kasi pare-parehas lang yung yung principle nila. Kung ano yung operation na gagawin mo sa kabila, sa isang side, dapat gawin mo rin sa kabilang side. Don't worry kung hindi mo naintindihan yung term na yun o yung minimin ko. I will show you some examples. Okay. Sa equation na to, we have 3x plus 5 minus 2x equals 6x plus 10. So, isosolve natin yung value ni x sa equation na to. But first of all, let's change it first to laser pointer para mas makita mo. First, let's look at the equations first. Before finding x, dapat isolve muna natin kung ano mang operations yung meron sa both sides. Sa dalawang side na to, meron tayong isosolve. So, etong si 3x pati si 2x, negative 2x or minus 2x. You notice na may like signs, like terms, 'di ba? Kasi si x and si 2x, both sila parehas yung variable nila. So ano yung gagawin doon? I-combine natin silang dalawa. So paano yan? We can rearrange them. Paano to i-rearrange? Simply 3x, i-move lang natin si 2x sa malapit kay 3x para mas madali siyang makita. 2x, then si 5x, dito sa isang side. No need to do anything dito sa 6x minus 10. Just copy it para mas klara natin siyang makita. Para lang siya masama sa equation. Pasensya na sa writing ko kasi ginagamit ko lang yung touchpad ng aking laptop. So, 3x minus 2x, it will give you x or 1x. Kasi 3 minus 2 is 1.
Tapos, copy lang yung variable niya, which is yung x. Then, bring down everything, plus 5. Oh no, nag-mess up yung letters ko. I mean numbers. 6x minus 10. Ngayon, check natin kung meron pa bang ma-solve na equation dito sa, mga solve na operation. Since wala naman dito kay 6x minus 10, wala na rin dito sa x minus 5, ay plus 5, it's time for us na i-group or pagsamahin yung mga x, yung mga letters, and i-group din yung mga numbers. Dapat kapag ganito, i-group natin yung letters sa kabilang side, then yung numbers sa other side. Ganun yung dapat nating goal. So paano yan? Start tayo kay x. Sa mga x muna, mga letters. So what I want is to move, magalaw si x, maalis siya sa x plus 5 dito sa side na to para malipat siya kay 6x minus 10 para magdikit na silang dalawa, magsama na silang dalawa sa kabilang side. So paano yan? Dapat gawin natin to siyang 0. Dapat i-remove natin siya. So paano yan? X minus x plus 5 equals, okay, ito yung importanteng part kasi nag-subtract ako para maging 0 si x. Magsasubtract ako. Since nag-subtract ako dito, dapat mag-subtract na rin ako dito sa kabila. So, magiging (6x minus x). You have to notice kasi nag-subtract ako dito ng x. Magsasubtract din dapat ako ng x kay 6x. Copy lang natin yung mga number kasi wala naman tayong gagawing operation doon. Kaya immediately wala na to. Wala na to si x minus x, it's 0. Kaya bring down na lang natin si 5. Then 6x minus x is 5x minus 10. Bring down si minus 10. Ngayon, nag-group na natin yung mga x. Wala nang x dito kay 5. Nandito na lang siya sa isang side. Ngayon, ang gagawin natin, i-group naman natin yung mga numbers. Itabi na natin siya. How? Alisin natin si minus 10 dito. Bakit? Kasi magkadikit siya kay 5x. Ibig sabihin, dapat maalis siya, mapunta siya dito kay 5. If tatanungin mo ako, pwede itong si 5 ilipat kay minus 10? Hindi. Actually pwede, pero hindi magiging tama yung sagot mo kasi mas magiging mahirap yung operation. Anyway, dapat nating ilipat si 10 sa kabilang side. How? Since negative siya, negative 10, we can add positive 10. Kasi if we try, magiging magiging negative 10 plus 10. So,
Kapag in-add mo yung dalawa na yun, it will equal to 0. Always i-remember na dapat natin siyang gawing 0 yung mga numbers, or kung may minus or plus sign siya, dapat natin siyang gawing 0 para malipat. So, nag-add ako dito ng 10 para maging 0 si negative 10. Since nag-add ako, mag-add din tayo sa kabilang side. So, 5 plus 10. Okay. Ganyan na. So, pababa tayo ng pababa, di ba? Ngayon, wala na to. 0 na to siya. 0 na to siya kagad. Kaya, just 5x. And, add natin si 5 plus 10, which is 15. Ngayon, (5x equals 15 equals 5x. Para ma-remove, wait, 5x equals 5, 15 equals 5x. Para malaman natin yung value talaga ni x, para makita talaga natin yung anong equal si x, dapat alisin din natin yung number kay x. So yung number niya dito in this case is 5. So paano yan? Since multiplication yung operation, we can just divide it. So i-divide natin siya kay x. Divide natin yung 5 para maging 1. Nakuha kasi, halimbawa, if we make it 0, halimbawa, kapag gusto na, paggawin na lang nating 0 si 5, para 0 na lang siya, hindi yun pwede kasi operation niya is multiplication. Halimbawa na lang talaga naging siya, 0. Para hindi ka lang mahilo. I hope na hindi ka pa nahihilo. Kapag ginawa nating 0, ano mangyayari? Magiging siya, 0 times x. So, 0 na lang siya. Which is, hindi siya pwede kasi 15 ang value dito. So, hindi siya pwede. Yun lang. Kaya 1 lang yung pwede nating magawa kay 5x. Since nag-divide tayo ng 5 kay 5x, we have to divide on the other side. Yan. So, 1 na to kagad, 1. So, 1 na to siya kagad, si 5x, and divide si 15 kay 5. Ang kalalabasan niya is 3. Therefore, our answer, the value of x in 3x plus 5 minus 2x equals 6x minus 10 is 3. Ito, mas shorter na equation siya. 2x plus 12 equals 6x. So, hindi siya masyadong komplikado. Konti lang yung operation na gagawin natin. So, let's start. Notice first kung merong pwedeng magawang operation dito. This case, wala. 6x, wala. Mag-isa lang siya. 2x plus 12, hindi siya ma-add together kasi unlike terms. Hindi siya like terms. So, we can just proceed sa ating operation. We can just proceed sa process na pag-move ng mga x and yung mga numbers sa sides. Okay. So, magkadikit silang dalawa, si 2x pati si 12. Yung letter tsaka number, paghiwalayin natin, i-move natin yung letter sa kabilang side. Why? Kasi 6x siya. Doon siya na bibilong.
If you get my point. Para maiwan na lang si 12 dito and yung mga x masama sa isang lugar lang. So how do we do that? Again, make 2x equals to 0. Since positive siya, we can just subtract it by itself. 2x minus 2x plus 12 equals, since nag-subtract tayo ng 2x, subtract din tayo ng 2x kay 6x. So 6x minus 2x. 0 na to siya, kaya 12 na lang. Then 6x minus 2x is 4x. Nandito na agad tayo sa step na to, yung malalaman natin kagad si x. So, kapag ganyan, again, alisin natin yung 4 para x na lang yung maiwan. Divide both sides by 4. Divide. Divide both sides by 4, and then 1 na to siya kagad, 1. Tapos kalalabasan is x na lang siya. 12 divided by 4 is 3. So parehas lang sa previous example. So 2x plus 12 equals 6x is equals to 3 equals x. Ang value ng 2x plus 12 equals 6x is 3. Final problem. Okay, medyo siya, mas mahaba siya unlike the other problems. I reserve it for last para mas makita mo yung application ng dito. Right now, ang equation is 5 times the quantity of y minus 6 is equals to 2 times the quantity, yung parenthesis, 6 plus y. Now, question, may magawa ba akong operation? Let's see. Copy natin. I feel na ma-erase ko yung mga sinulat ko, kaya make sure na fina-follow mo rin siya and nagsusulat-sulat ka rin para maintindihan mo siya. Mas madali kasi maintindihan kapag mag-solve ka ng mga ganitong problems if nagso-solve ka rin sa paper mo. Ganun lang yan. If you don't understand stuff, or kapag hindi natin na intindihan yung subject, it's because hindi natin siya ina-apply directly, kaya hindi natin ma-master by our memory and mind. So kapag ganyan, I can do an operation. Ano yun? It is multiplication. Kay 5 times 4y minus 6. Pwede pa siyang ma-multiply. Pwede pang i-multiply si 5 kay y minus 6. So, dito rin. Kay 2 times 6 plus y. Parehas lang siyang i-multiply mo. So, i-multiply muna natin it is 5y. Explain ko lang paano i-multiply. Multiply mo si 5 dito kay y. Multiply mo si 5 dito din kay minus 6. Pwede mo siyang gawin ganito ha. Y minus 6. Kung hindi mo maintindihan yung ganong step. 5. Pwede mo yung gawin ganyan. Tapos, alam mo na anong next step dyan. 30. Negative 30. Tapos, 5 times y is 5y equals minus 30.
So, copy natin yun, yung problem na to. Yung part na yan. Pwede natin yung gawin yung step na yan. Yung ginawa natin dito rin. So, hindi ko na i-explain pa. You can do it on your own. You can pause the video para malaman mo ang sagot dito kay 2 times the quantity of 6 plus y. Pause the video first. And kapag tapos ka na, check mo kung tama ha. It is 12 plus y. Look. Yan. Okay. Erase ko lang yung ginawa ko dito sa taas kasi feel ko need ko pa ng space sa pag-solve. So, yan na. 5y minus 30 equals 12 plus y. Okay, may magawa pa bang operation? Wala na. Kasi, si 5y minus 30, hindi na ma-subtract, unlike terms. Same din dito kay 12 plus y kasi, hindi pala 12 plus y, it's 12 plus 2y. If 12 plus 2y yung sagot mo kanina, very good kasi tama ang sagot mo, ako mali. Kaya, nakorek ko rin yung sarili ko. So, hindi siya pwede ma-add. 12 plus 2y, hindi siya pwede ma-add kasi hindi like terms. Kaya, proceed na tayo sa ating operations. Yung paglipat-lipat na naman. How do we do it? We can start kay 2y. Pwede ka rin mag-start sa 5y ha. Pwede kang mag-start. Alisin natin yung letter, i-move natin sa left side. Or pwede mo ring i-move yung mga letter sa kabilang side. But I want it here. Kaya 5y. Wait. Gawin natin 0 si 2y. So magiging ano siya? 12 plus 2y. Subtract natin by itself. Minus 2y. 5y. Minus 2y. Equal, minus 30. Copy lang natin yung mga letter. Kasi wala naman tayong gagawin dyan. For a while. Ngayon. 0 na kaagad si 2y. 0 na siya. Kaya, bring down na lang natin si 12. While, eto, since like terms, subtract natin, 5 minus 2y is 3y. Bring down natin si 30. Now, na-isolate, na-move na ang mga letters. Ang gagawin naman natin ngayon is i-move yung mga numbers sa kabilang side. So, in this case, alisin natin si 30 kay 3y. Dapat hindi sila magsama. Kaya, since ano siya, minus 30, we can just add 30 para maging 0. We can add 30 equals 12 plus 30. Huwag kalimutan na kung ano yung in-add mo dito sa isang side, always add sa kabila. Gumawa ko ng subtraction dito sa isang side. Subtraction rin yung gagawin ko sa isang side. Ganon lang. Always remember yung ganong process kasi equation siya. Dapat equals siya parati. Yung isang side dapat equal sa isang side. Hindi, kung ano yung dinagdag mo sa isa, yun din ang idagdag mo sa isa. Hindi mo pwedeng dagdagan ng isa, dagdagan mo lang yung isa, tapos ito wala. Hindi na yung equation.
Going back, 0 na to siya. Kaya 3y. 3y na lang. Then, 12 plus 30 is 42. If you divide it, I hope na tama yung answer. But, wait. Para maalis na yun si 3y sa equation na to, yung 3, para maiwan na lang si y dito sa equation, tanggalin natin si 3 by dividing it by itself. So, 3 divided by 3. Nag-divide tayo dito, divide din tayo dito. Kaya, y na lang yung may iiwan. Lagay ko na lang dito sa taas. Y na, dito na lang. Y is equals to 42 divided by 3, which is 14. So, the value of y in 5 times the quantity of y minus 6 is equals 2 times the quantity of 6 plus y is 14. If hindi mo naintindihan yung mga concepts ko, you can go back and read and watch again this video. Ang advantage dito is you can download it, you can watch it all over again hanggang maintindihan mo na yung concepts na binigay ko rather than Zooms. Yun lang yung advantage nito, but yung disadvantage nito is sobrang init na ng laptop ko kasi nire-record lang niya yung sarili niya right now. Malakas kumain ng battery yung OBS Studio, yung ginagamit kong software pang mag-record ng video sa laptop. After this, answer my assignment. May isesend ako sa Google Classroom. You have to check it out right after watching it. Maybe during 6 p.m. I'll try pa. But most likely, check it during the night kasi magbibigay na agad ako ng material sa'yo. And yung material na yun is yung abat lang din dito. Answerin mo lang din. But kung na-answer mo naman din yung but meron din akong binigay na assignment. So, you can recheck your assignment. Yung binigay ko nung Tuesday. It's not Tuesday. It's Monday. Yung binigay ko nung Monday. Check it out. Recheck mo kung tama na ba yung ginawa mong process. So, that's all for today. And have a great day ahead.